alarming na marami pong nalululong sa sugal, mga kapatid. You know, if titingnan po natin, Pastor Jeff, ang Biblia, meron man direktang mga salita na forbidden or masama ang gambling? Well, maraming prinsipyo na nakaakibat doon sa heart behind it. Ba't pag gusto mong sumugal? Yung sugal lang po ay hindi lang naman tungkol sa pera, ito'y tungkol sa puso. Pag tinignan mo, it's a heart issue more than a money issue. Okay? Ano ba yung motivation mo? Kasi pag sinabing swerte or gusto mo yumaman, sabi sa 1 Timothy 6:9-10, yung pagnanais yumaman, I think nandun din yun eh. Meron kang piso, sinugal mo din to sa sugal, gusto maging 2 piso. Parang gusto mong yumaman. I think those who want to get rich, yung get rich quick na scheme, okay, ay nahuhulog daw sa tukso. Sabi sa 1 Timothy 6. Pero mga nagnanais yumaman ay nahuhulog sa tukso, sa trap, yung sa bitag, at maraming hangarin na foolishness na nakakapinsala, tumahantong sa kapahamakan. So ang idea kasi si God, He never tolerate laziness. In fact, sabi sa Bible, huwag pakainin ng tamad, okay? So pag tinignan mo, ang pag-ibig sa pera, ang ugat sa lahat ng uri ng kasamaan. It's not the money, it's the love for money. Yun. Kasi gusto nga ni Lord, maging successful tayo lahat eh. Di ba sabi, for my plans for you is to prosper you. So, hindi masamang yumaman. Ang tanong lang, paano ko ba yayaman? Kasi, sa paanong paraan? Hindi ka nga nagsugal, pero ninakumi ka ba ng bayan? So, walang production na involved eh. For example, Sherry, may magsasaka, bumili ng binhi, itinanim yung binhi ng kamatis, diniligan, dinadamuhan, tinatanggalan ng mga insekto, inisprayan, hinihintay lumaki. May element of diligence, may element of waiting, tutulog siya sa gabi, and let nature do its part. And then pag dumami, yung piso na binhi, naging 5 piso ng binenta. So merong hard work and effort. Sa sugal, ganito kasi nangyayari, okay? May piso ka, may 5 rin na tumaya ng piso, masaya ka, may 6 pesos kang inuwi. Pero may 5 malungkot, walang pangsaing yung mga misis. So masaya ka dahil may malungkot na iba. Walang nangyaring production. Pera lang na pinull out, kumita pa yung operator. So, kaya nga, may mga casino, the house always wins. Nag-work ako sa hotel na may casino, di ba? May nakikita ko ron, naging milyonaryo lang. Sobra, naging milyonaryo. Kasi dating bilyonaryo. Yung for the love of money is a root of all kinds. Hotel na may casino, di ba? May nakikita ko ron, naging milyonaryo lang. Sobra, naging milyonaryo. Kasi dating bilyonaryo. Okay, naghihirap. So tapos, nakasakay sa Mercedes-Benz and all, dumating ang time, ilang years after, nagtataxi na lang, ilang years after, amuyong na lang sa casino. Yung, basta makapasok. Yung pagkakalulong. Yung for the love of money is a root of all kinds of evil. Ayan, so, mga kapatid. Kaya siya, yung yaman na nakuha sa madali ang pamamaraan, sabi sa Bible, ay nauubos din kasi walang element of hard work, diligence, patience, yung magsisave ka. Kaya nga yung lottery curse, may tinatawag, i-google nyo yung lottery curse, yung mga tumama ng loto na daan-daang milyon, mas naging worse ang buhay kaysa nung hindi sila tumama. Pag binasa mo, kinidnap yung mga anak ng kamag-anak kasi ayaw balatuhan, namatay, nalulong sa drugs. Kasi bigla kang yumaman overnight, you don't have the discipline and the muscle of faith to trust God na ang bilis compare sa yumaman ng may diligence. Hindi man mga kapatid 100% na ganun ang nangyari, pero napakaliit na porsyento yung natuto sila or alam nila how to handle it. Hindi nalulong or hindi. Kumbaga kasi meron nandyan yung nagsisimula na, ay, kunwari, naglabas ka ng 100 pesos, naging 500. Pinasok mo pa ulit kasi longing ka to have 1,000 pesos. Tapos, naubos yung 500. Hindi, maglalabas ka ngayon ng mas malaki. Dahil iniisip mo, gusto mong bawiin ng mas malaki kasi kinainan ka na. Yung mga ganoon pong, yung ganoon na behavior na ang nagiging problema.